Another tipid ulam na naman tayo dito sa Korean ng Saudi Arabia bilang isang OFW dahil nasa kalagitnaan ng buwan tayo magkaibigan at paubos na nga yung budget natin. Pinalatan ko na agad itong kamote. Nabili ko yung kamote magkaibigan sa Danube sa lagang 2 real per kilo. Diba sobrang mura? Ay bumili ako ng 4 na piraso niyan. Imbis na kalabasa yung gagamitin natin dito, kamote yung lulutuin natin dito magkaibigan dahil natutunan ko to sa katrabaho ko. Nagluto kasi siya ng ganito at sobrang sarap. Pagkatapos niyang hiwain ay piprituhin natin siya. Diba? Ang dami na nating natutunan na iba't ibang klaseng luto dito sa Korean ng Saudi Arabia. Pag maging isang OFW ka talagang magkaibigan sa mga kababayan natin dyan na papunta pa lang sa abroad o magiging OFW ay talagang dito mo matutunan lahat ng iba't ibang klaseng pagkain nga, iba't ibang klaseng ulam dahil wala ka nga mabibili dito or medyo may kamahalan talaga pag nag-order ka pa online. Kaya mas maganda magluto ka na lang. Sayang din yung kamatis na nabili ko, medyo sira pala siya. Pagkatapos nga magkaibigan, binaliktad ko na agad ditong kamote. Hindi ko siya masyado talagang niluto dahil isasama pa rin naman natin siya sa pagluto mamaya ng gulay, baka masobrahan siya sa luto. Ayun, pagkatapos magkaibigan, binalatan ko na agad itong opo. Kaso nga lang yung opo na bili ko sobrang laki. Ang dami na ito mamaya. Sinunod ko na itong pangalawang batch ng pagprito ko nga ng kamote. Itong opo na nabili ko magkaibigan, 4 lang to, ganito kalaki. Ang mura talaga ng mga bilihin dito sa Saudi Arabia. May mga napanood nga ako mga ibang vlog sa bandang ibang bansa magkaibigan, somewhere in Europe, America or iba pang countries magkaibigan na medyo may kamahalan talaga pagdating sa pagkain. Unlike dito sa Middle East talaga, very affordable talaga magkaibigan. Yung mga presyohan nga ng mga pagkain. Ayun, inimpisan ko na nga magluto mga kaibigan. Nilagay ko na agad yung bawang, sinunod ko na rin yung sibuyas at nung gisa na talaga siya ay sinunod ko na agad itong kamates. So, di ba? Kamates. Ayun, mga tinakpan ko na agad siya at nagdiktik nga ako dito agad ng paminta dahil nabusan na nga ako ng pamintan durog. At ayun, sinalid ko na agad siya dun. Grabe mga kaibigan, gisa-gisa halos lahat pala ng mga klaseng pagkain ay dadaan lang pala talaga sa paggisa-gisa. Kaya yun, madali lang pala magluto ng pagkain. Yun, nilagyan ko na rin siya ng patis mga kaibigan. Sa yun ay masipsit na agad yung alat ng patis. At yun nga, hinugasan ko na agad itong upo. At hininan ko agad yung kamatis, gisa-gisa ko lang siya. At nilagay ko na agad yung upo mga kaibigan. Grabe, ang dami neto. Pero ang sarap nito mga kaibigan. Kaya minsan, try nyo rin maggulay-gulay, hindi yung puro manok. Inunod ko na rin tong kamote. Kaso nga lang, dapat pala niluto ko muna ng todo yung upo. Hindi ko sana sinunod agad yung kamote kasi nadurog siya mga kaibigan kasi luto na pala yung kamote. At nilagyan ko na agad siya ng patis. Ayun, pagkatapos ko lagyan patis mga kaibigan, sinunod ko na rin tong sili. At hinalo-halo ko agad siya. O diba? Ganun lang pala magluto. Ang bilis lang pala lutuin nito. Gisa-gisa lang pala itong mga kaibigan. At ayun nga, malapit na nga yan siya matapos lutuin. At yun nga mga kaibigan, grabe natatakam na ako nito. Ang sarap nito mga kaibigan, promise, try nyo rin magluto ng ganito. At ayun nga, naluto na rin siya. Kita nyo naman yan, ang sarap nyan mga kaibigan. Tapos may ka-partner ka pa na pritong isda. Ayun, panalo na yan. So hanggang dito ng ating vlog. Maraming salamat sa panood mga kaibigan at God bless sa ating lahat. Paalam.